among gihangyo nga imuming tagaan sa imuha nga balaan nga espiritu aron nga sa amo nga pagtuon niini nga lesson amo ning masabtan unya amo pud ni nga ma-apply sa amo nga kinabuhi samtang magapaabot sa imo nga pagbalik. Salamat nga imuming panalanginan kay amo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. May gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, mga kaigsunan o mga higala nga nagsunod sa atong programa Takna sa Pagtuon. Atong niaging Lunes, ato nang gitun-an ang mga tulo ka gabi sa ato nga pagtuon sa opening sa ato nga lesson sa Sabado sa hapon hangtod sa Lunes. O ang ato nga lesson naguluhan prayer warriors. So prayer warriors, these are people who believe in prayer. Nga ang pag-ampo adunay gahom, unya sa diha nga mag-ampo kini mga prayer warriors sa ato nga Ginoo. Dunay gyud sila dako gyud kaayo nga pagtuok nga sa hugot nila nga pag-ampo, sa ilang hugot nga pagpangamuyo nga na sa Ginoo, tubagon ang ilang pag-ampo alang ni adtong mga tao nga nanginahanglan o kayuhan silang panglawas, nagkinahanglan og kusog nga makabarog sa mga pagsulay sa kinabuhi. So, kini mga prayer warriors, they are people who are dedicated to prayer. And they are people nga kanunay gyud nga communicate sa Ginoo pinaagi sa pagampo. And because of that good relationship nga ilahang nabatnan sa Ginoo, ang ilang mga pagampo ginatubag sa Ginoo alang ni adto mga tao nga dunay panginahanglan. They are not praying for themselves. Para nagampo sila para gyud sa uban. Of course magampo man ta sa tong kagalingon, pero kini mga tawa na mo gyud ni ang ilahang ginahimo nga buluhaton nga kanunay gyud nga naggampo para sa uban nga makatawhan. And I really like this kini nga pagtuon kay dili nato makita nga kung ang katawhan di ay sa Ginoo mainampuon sa kanunay unya mga muyo sa Ginoo sa mga pangamuyo sa mga paghangyo nga ang Ginoo mohatag og pinasahi nga pagtagad niini nga pagampo alang sa uban. God would be gracious nga ang Ginoo nato maluoy sad ug maminaw gyud sa mga pagampo sa iyahang mga katawhan. And we have discussed that last Monday. Pero before we proceed, akong basahon ang ato nga memory text ni nga simana. Bakita nato sa Psalms 116 verses 1 and 2. I love the Lord because He has heard my voice and my supplication, because He has inclined His ears to me. Therefore, I will call upon Him as long as I live. And this is King David, mga kapaglaom, nga nahigugma siya sa Ginoo, kay ang Ginoo naminaw sa iyahang nga mga pagampo, o naminaw sa iyahang nga mga pangamuyo, o naminaw siyang tingog, o naminaw sa iyahang mga pangamuyo, o niya ang Ginoo, ang iyang dalunggan, gikiling sa tupa. Ang Ginoo, kana bang itawag nato ba og kanang proactive listener, nga naminaw gyud siya. O niya sa iyahang pagpaminaw, iyahang gitubag ang mga pagampo sa iyahang makatawhan. Og munay niingon si King David, therefore I will call upon Him as long as I live. Because si David, si King David, naprubahan gyud niya sa iyang kinabuhi nga sa panahon nga mutawag siya si Ginoo sa iyahang mga kalisod, sa mga pagsulay nga iyahang nagian. Labi na ni atong panahon nga gigukod siya ni Saul, kay patyon siya ni King Saul. Iyahang nakita ang mga pagbukod sa iharap po mga kabanay, no? Kaya mga parinte. Pero the Lord is gracious.
nga giluwas ang iya nga kinabuhi. Unya, atong nakita nga si King David was very successful kay ang Ginoo nagauban kaniya ug ang Ginoo naminaw siyang mga pagampo. Doon na gani daghang mga tao nga ang mga salmo ni David ilan ang gisulat mo gihimog anting-anting. Sa iyo po na mga kaigsunan kay ang atong pagsalig tuag yun didto sa Ginoo. Now, nisigutan na to itong niaging Sunday about faithful Daniel. And we know that Daniel is faithful. Siya ang relasyon nga na sa Ginoo. And he prayed to the Lord niya itong panahon nga ang mga kataruhan sa Babylonia, ang mga manggialamon pagapatyon tungod kay dili sila makahatag sa damgo ni King Nebuchadnezzar ug makahatag sa kahulugan. And Daniel and his three friends nagampo sa Ginoo ug silang pagampo. Gitubag ang ilahang mga pagampo. Ipadayag sa Ginoo. So si Daniel atong makita nga suod siya sa Ginoo kay sa iyang paghangyo sa Ginoo, sa ilang pagpangamuyo sa Ginoo, gitubag ang ilahang gihangyo. So nasulbad ang ilahang problema. So it is always good to have an intimate relationship with our God in heaven. Kaya sa panahon sa atong mga panginahanglan, musugid ta niya, He is always there og mutabang kanato. Dili lang pud sa panahon nga hayahay ta nga mutawag si Ginoo, but in every season of our life, whether hayahay, hamugaway, malinawon, o naas kalisod, you need and we need that constant relationship with our God in heaven. And of course, we discuss about the different posture sa pagampo. Ang pagampo nga magluhod, maayo na siya, dunggon po na siya, it is a sign nga you approach the presence of God with reverence, kanag yung pagkabalaan o pagtahod siyang balaan nga presensya, muna nga niluhod ka. Unya, in that posture of prayer, there are many instances nga sa gihibuhat kini sa mga katawan sa Ginoo sa Bible times, ang ilahang mga pagampo gitubag sa Ginoo. Of course, na po yung mga pagampo nga nagtindog. So, o ilahang mga kamot, ilahang gibukad, paingon dito sa langit. Unya, nagampo sila with all their heart. Gitubag po ang ilahang mga pagampo. Naapo yung pagampo nga nihapa diha sa yuta. Unya, nagampo sila sa Ginoo. Ang ila po mga pagampo gitubag sa Ginoo. What is our lesson is trying to say, mga kaigsunan? Ang buot isulti sa itong lesson, bisag unsa imo nga posture diha sa tubangan sa Ginoo, basta imong gibutang ang imong kaugalingon diha sa iyang nga presensya with all humility, nga naghambol ikaw sa imong nga kaugalingon, ang Ginoo maminaw sa imo nga pagampo. Kana bang you come into the presence of God, kana bang wala kay garbo, kana bang niduol ka sa iyang presensya nga matinud-anon. So maunay pagatubagon sa Ginoo nga mga pagampo kay miduol ta niya excuse me, diha sa pagkak mapahinobsanon. So kanang walay garbo, unya naamam tay mga sala ato nang gihinulsulan nga niadto ta sa Ginoo. God is gracious nga motubag sa ato nga mga pagampo. Even nga maghigda ka sa imong higdanan. Kay naamay mga panahon nga dili ta makaluhod, naapoy panahon di ta makatindog. O labi na ka ng mga masakiton nga dili na makahimo. So whatever your position, it's acceptable because what is important is that you talk to God. Unya sa imong pag-istorya sa Ginoo, you are trying to feel His presence before you. Unya sa dihang imo nang gibati ang iyang balang presensya sa imong nga tubangan, and you talk to Him as a friend, as a God, as a Savior.
brothers and sisters, ang Ginoo wa magtan-aw og unsa ang imo nga purma sa panahon sa imong pagpangamuyo kaniya. Ang importante nakita sa Ginoo ang sulod sa imong nahuna, sulod sa imong kasing-kasing, unsa ka kamatinud-anon sa pag-approach nimo sa tubangan sa Ginoo. Pero kung naay higayon nga makaluhod ta, kay mahimo nato, kung naay panahon nga makahapata kung gusto nato, pero kita kay naandan naman nato nga magluhod, okay na. Pero sa uban po nga mga culture, nga ang ilahang pag-ambok, himuon nila sa paghapa, wala sad nay problema mga kapaglaom, mga kahigalaan. Our lesson is just informing us, educating us, nga pwede ma-approach nato ang atong Ginoo in different posture sa ato nga konbinyente nga pamaagi nga makaistorya kita sa ato nga Ginoo. Kaya di po siguro, bisan siguro ang atong Ginoo, di po siguro kay siya konbinyente magtanaw sa toa, nga muluhod yun ka, nga kanang ang imong tiil murag disod ka luhod kay naaba kayo bago, naaba kayo balatian. So, God will be gracious, considerable in every situation nga naa sa ato nga sitwasyon. Pero sa church nato, doon na tayo mga decorum nga atong gisunod nga magdungan tag-ampo, nga magluhod, dungan po tag-tindog, nga magdungan ang tindong ta diha sa pag-ampo. So, maayo po nga i-observe na to sa ang decorum sa church. Kaya lahi po nang magluhod ta, unya ang uban nagtindog kay mo'y gi-adapt nga decorum sa church, mahimo po tang salikwaot ni ana. So we have to adapt what is the decorum sulod sa atong iglesia because that is for order. And you know, God is a God of order. Now, diri nagyud ta sa atong nga main nga pagtuon ning gabiuna. And this is on the day of Tuesday o sa Wednesday. Okay, dinhi sa Tuesday, sa Martes nga pagtuon, Enoch walk with God. Unya ang atong text, makita nato sa mga kaigsunan dinhi sa Genesis chapter 5 verse 24. Nindot kaini ang teksto nag-ingon. Enoch walked with God after he fathered Methuselah 300 years and had other sons and daughters. Thus all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God and he was not. God took him away. So imagine si Enoch, giingon din sa teksto, naglakaw kauban sa Ginoo. Human nga nahimugso si Methuselah sa edad niya og 300 years. So taas ang iyang edad, no? Unya, nanganak siya anak mga lalaki o babae, pero pag edad niya og 365, mao ni ang akong nasabtan nga kana yung fully dedicated gyud siya nga naglakaw kauban sa Ginoo. So Enoch, thus all the days of Enoch were 365. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. So here we see nga ang kinabuhi ni Enoch, gikan pa yun sa pagkagamay pa yun siguro niya, hangtod nga naminyo siya o nanganak siya, ang iyang kinabuhi suod diha sa Ginoo. Enoch walked with God. Now, kung saan nato ni pagsabot kining Enoch walk with God. Aniya ang mga posible ug ang mga reflection nato unsaon paglakaw kauban sa Ginoo or how did Enoch walk with God? Unya si Enoch nakakaplag og kanang pabor sa Ginoo. Unya tungod ni anak si Enoch gikuha sa Ginoo gidala didto sa langit. Pagkanindot kaining kinabuhi ni Enoch, siya ang una nga tao nga gidala didto sa langit, then nasundan ni Prophet Elijah,
nga buhi nga gidala dito sa langit. I think duha lang ka tawo ang gidala sa langit nga wala nakatilaw og kamatayon. And that is one of that is Enoch nga mao sentro sa ato nga pagtuo ni gabihuna. So what it means to walk with God, it means living your life in constant awareness of God's presence. Mga kapaglaom, how is our daily walk with God? Ang ato bang pagkinabuhi sa matag adlaw, doon na batay kana bang gitawag natong awareness, a constant awareness of God's presence. Kana bang pagkinabuhi nato, pagmata nato nining adlaw, atong gihimo nga unta ug sa mahimo lang gyud sa grasya sa Ginoo atong mabati nga we are walking with God. We are with His presence from day to day nga pagkinabuhi nato. So that is what it means to walk with God like Enoch. It also involves having a close personal relationship with God every day. Personal relationship with God. So kung amigo mo sa Ginoo, ang inyo bang pagkasuod, inyo ba ning nabatnan sa matag adlaw? So, kanang among daily, personal relationship with God every day. And this is only possible nga makabaton kag relasyon sa Ginoo kung imong gibati nga ang Ginoo duol nimo unya naghimo po kag mga lakang nga masuod kaniya. Pinaagi sa pagbasa sa Bible, pinaagi sa imo nga mga pagampo sa karon og sa kanunay sa imuhang mga pangunahuna. Apil nimo ang Ginoo bisan pa sa imong mga plano. Murag imo kanunay nga ginakonsult ang Ginoo sa imuhang mga plano. So it involves a personal relationship with God, and that is how to walk with God. It also requires faith. Kanang doon na kay pagtuo, trusting God even when you don't understand everything. So mooni ang paglakaw ni Enoch. Nga usay dili masabta na to, no? Na ay mga sitwasyon mga pikig yun. Di ta makasabot, pero by faith we trust in God nga ang Ginoo iyatang ubanan. Bisag wala ta makasabot nganong ingon ani man ni, pero we just follow the lead of God. And that is what it means to walk with God like Enoch. It means choosing to obey God, to obey God's will instead of your own desire. So, ang will gyud sa Ginoo, ang iya gyud nga kabubuton ang imuhang sundon instead sa imuhang kaugalingon nga desire. Doon na mga tayo mga handom, no? Doon na tayo mga tinguha sa kinabuhi. Pero kung ang Ginoo nagsulti sa imuha, unya ang Holy Spirit nag-impress sa imuha nga mao ni ang right path, so biyaan nimo tong imuhang kaugalingon nga desire. Kaya hatos kalibutan, imuha tong kaugalingon. Ang imuhang sundon kanang will sa Ginoo ang iya nga kabubuton. Usahay mo simang manta sa kabubuton sa Ginoo. And there are many instances sa ato nga kinabuhi. I'm not exempted nga instead nga sundon nato ning kabubuton sa Ginoo. Ang ato yung human desire mo ato yung palabihon mo na resulta og sa makadaghan mapandol kita, maitumpawa kita sa kadautan because we don't follow the will of God sa ato nga kinabuhi. But God is gracious. Kaluyan po niya, nga bisang mga pakyasta, iyarga po tang guyuron, makamatatak, mubalik ta nga na sa Ginoo. And that is how God is good to all of us. Now, walking with God also involves mga kapaglaom a regular prayer and communication with God. So, kanunay gyud ka nga nag-ampo sa Ginoo, nag-communicate ka.
Diba? Prayer is talking to God. And in a deeper understanding sa prayer, you are not talking to God, but God is also talking with you. So, a prayer dynamics ni nakigistorya ka sa Ginoo o ang Ginoo nakigistorya sa imuha, and ma-impress dayon ta sa iyang paggiya, sa iyang kabubuton ug unsay angay nato nga sundon nga dalan, labi na ko nangayo ta og guidance sa iya nga kabubuton kung nag-atubang kita og mga major nga decision sa ato nga kinabuhi. So that is something for us to consider. So regular prayer, that is how we are going to walk with God. Then it also means living a life that reflects righteousness with God, righteousness and integrity. So, challenging po kayo ni. Kay walking with God, it means nga ang atong kinabuhi mo reflect ang righteousness ni Jesus sa atong kinabuhi. Dako ni siya nga challenge. Kay we are human, o niya sa makadaghan, ang ato nga kinabuhi, tawhanon yun na kayo. Wala na to ma-reflect ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. And that is a challenge for us. Myself, doon ako'y dako kayong hagit sad ni ana. Nga instead nga, mo ni ato ang gusto nga buhaton. Instead nga, Ginoo mo ni ako ang buhaton, pero mapakyas. Wala na to na padayag si Ginoong Hesus sa ato nga kinabuhi. Wala na ko na padayag si Jesus sa akong kinabuhi ni ining mga tawhana. So, it's really a challenge. Pero, it tells us nga ang walking with God like Enoch, mga kapaglaom, is to reflect Christ's righteousness sa ato nga kinabuhi. Very challenging. It's only by God's grace nga ato ni nga mahimo. Kay ang atong pagkamatarong hinumduman nato sama ra sa usa ka trapo sa tubangan sa Ginoo. So, we have to pray a lot. Ampo gyud ta, read the Bible aron makasubay ta sa kabubuton sa Ginoo alang kanato og ang atong kinaiya, kinabuhi mahimo unta nga panalangin sa uban, mahimong reflection sa pagkamatarong sa atong Ginoo nga ang mga tao musunod sa maayo nato nga mga gawi o pagpangalagad. So that is what it means to be walking with God. It also requires turning away from sin and pursuing what is good. Biyaan dyan na to ang sala. Mauni siya ang challenge kay narabay mga sala nga lami kayo, mga darling sins, kanang gitawag nila og darling sins. Kana bang lisod ligid kay nimo biyaan ba? Nga kibalo na ka nga dili to maayo pero ambot ka nung ganahan yun ka unya. Lisod yun kayo nga mabiyaan nimo ba muni mga darling sins. Lisod yun kayo. Ug tungod sa kalisod nga biyaan ni kinahanglan yun ta og gahom sa balaan nga espiritu nga magligo nato aron mabiyaan nato na ug sundo nato ang kabubuton sa Ginoo. So, turning away from sin. Usahay magani kita gi mutuyo nga muhimo sa dili mao. So, nasupak na gyud ta sa kabubuton sa Ginoo. But walking with God, biyaan nato ang sala, sundo nato ang pagkamatarong diha sa Ginoo. So mag-inampo ay ta mga kapaglaom, matag usa og usa aron nga kita malig-on sa atong pag-alagad sa Ginoo. Walking with God, it involves humility, kanang mapainubsanon, recognizing dependence of God. So, kumusta man? Mapainubsanon ba ta? Or mapahitason ba ta mga kapaglaom? Nagsalig ba ta si Ginoo? Or nakulangan ta sa pagsalig sa Ginoo? So,
dependence on God that is walking with God like Enoch. Nisalig yun ka sa Ginoo ba? Pero sa'y mawad-an ta sa pagsalig o paglaom. Kay kung naan ta sa kalisod, makalimutan nga na di ang Ginoo nagauban sa tuwa. So, total dependence on God is very important. Nga iatong i-recognize nga Ginoo, ikaw man gyud ang Ginoo sa akong kinabuhi, nag-iya sa akong kinabuhi, unsa may imong kabuton, giyahi ko Ginoo. So total dependence on God. That is how Enoch walked with God. It also means staying consistent. Sa to pa consistent, not just being faithful occasionally. In some occasion, faithful kay kasi Ginoo. Pero in other occasion, wala pug ka. Consistent is very important. A consistent life of righteousness. A consistent life of walking with Jesus from day to day. This is how Enoch walked with God. And it also leads us to a life that pleases God and leaves a lasting spiritual impact. So, kinabuhi nga nagpahimuot sa Ginoo og nagpabilin og lasting spiritual impact. Ang imo bang kinabuhi, nakapahimuot ba si Ginoo? Mga kigsunan, kumusta og i-assist nimo ang imong kaugalingon? Nakapahimuot ba ang imong kinabuhi si Ginoo? To me, sa ako nga reflection, sa ako nga self-awareness, daghan yung panahon sa akong kinabuhi pod nga wala ko nakapahimuot sa Ginoo. Muna nga akong tanaon to nga mga sitwasyon sa ako nga kinabuhi, magmahay ko ngano nga ingon adto ang nahitabo sa ako nga kinabuhi. Pero dako po na akong pagpasalamat nga bisan sa mga kapakyasan, ang Ginoo perti pug kaayo ka maayo nga iya putang gitabangan nga makapadayon yun ta sa pag-alagad nga na kaniya. So, pagkanindot po yun kayo ang atong Ginoo mga kapaglaom. Iyatang agakon ba? Aron makaubanta niya paglakaw. So, ang atong paglakaw sa matag adlaw, it should be that we are pleases God or we are pleasing God sa ato nga kinabuhi. Unya magbilin kini og lasting spiritual impact. Nga ang mga brethren, kauban nato sa iglesia, atong mga kabataan, atong mga relatives, kung makahinumdum sila sa tuwa, mag-ingon sila nga, kato si brother so and so, di yun ako ito malimtan. Kay ang iyang pagkamainampuon, ang iyang pagkamapailubon, ang iyang kadasig. So, gitawag nato ni makaigsunan og lasting spiritual impact sa imuha nga kinabuhi. So, doon na ba kay lasting spiritual impact nga mahinumduman sa mga tao kung wala na ta? Or, ang problema ba kahinoon, og mahinumduman ta, ang mahinumduman katong dili maayo sa ato nga kinabuhi. Kay mas bugat ang atong nahimo nga dili maayo kaysa mga maayo nga butang nga nakapahimuot sa Ginoo o nakahatag og kadasig sa mga tao nga musunod nga ligdong. Dili man sabton nga dili ta mga sipyat, pero unta sa grasya sa Ginoo mo duol gyud ta niya, mo hangyo gyud ta niya kay kon maluoy siya niya iyamang yung kaluy-an ta, ang atong kinabuhi mausab o mahimong mga matarong sa iyahang presensya o magbilin o usa ka maayo nga legacy sa ato nga kinabuhi. Nga kung ang atong mga kabataan sa umaabot, doon na sila ay mahinumduman nga mga nindot kayo sa atong kinabuhi. O diri sa adlaw nga Miyerkules, Moses, godly leader. Of course, we know the story of Moses. Si Moses, gipadala sa Ginoo dito sa Kamingawan, sa deserto. Unya dito sa deserto for 40 years, ang iyang kinabuhi, gi-restructure pag-usab sa Ginoo.
Kay ang iyahang Egyptian knowledge nga iyahang nakuha, so kuwahi sa gitudlo sa Ginoo ni Moses sa 40 ka tuig didto sa diserto. So, na-reshape ang iyang kinabuhi og si Moses nakita nato nga usa ka leader nga Dios nun kaayo. Gipadala siya og balik sa Ginoo dito sa Ehipto aron dalon niya ang mga katawan sa Israel sa yuta nga saad nga gisaad sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Og si Moses, after 40 years, there was a total transformation sa iyang kinabuhi. He became a godly leader. He became the meekest man on earth, sumala sa Bible. Nga grabe yun ang iyang pagka-painobsanon nga Pangulo. Nga dili na nimo makita ang iyang pagkahambugiro nga Moses kaniadto. Imagine, siya ang next Pharaoh. Supposed to be, no? Siya ang next Pharaoh. Unya, with all the education nga iyahang nabatnan dito sa Egypt, with all the power, pero when he become the servant of God, nahimo siyang Diyos nun nga Pangulo, walay garbo. So sa church na to, sa spiritual leadership, wala na siya, dili na siya maoy ato nga practice sa spiritual leadership sa sulod sa atong iglesia. Now, tanaw na to si Moses, sa dihang ang tao sa Ginoo ang mga silahanon nahulog sa kanabitang nagrebuild na dito sa kamingawan. Unsa ang nitabok? Ingon ang Ginoo nga laglago na lang ako ni. Kay grabe ni mga tawana nagpahimo hinuon og larawan nga baka unya ilang nga gisimba. So sukon jud kay ang Ginoo. Ang Ginoo nagtinguha nga patyo na lang niya. Pero si Moses nag-intercede sa Ginoo. Unya kay si Moses gikan dito sa kamingawan, doon na siya lalom nga relasyon nga na sa Ginoo. Nakigistorya siya sa Ginoo, kung imo ning patyon ng mga tawhana, unsa may ikasulti sa mga nasod niya sa palibot. Imo ra ba ning ipanin sila aron patyon? Kung imo ni silang patyon Ginoo, ako na lang. So you see, imong makita si Moses is a godly leader, he is a humble leader, a spiritual leader. Unya, si Moses iyahang pag-intercede sa mga tao, amigo man sila sa Ginoo, gitubag ang iyang pagampo, dili na lang ni patyon, ni mga tawhanan ni, tungod kay si Moses mihangyo. Pero walay usa ni mga tawhanan makasulod sa yuta nga saad. Ang ilahalang mga next generation mo'y makasulod dito. So, mga kapaglaom, ang relationship nato diha sa Ginoo is very important. Dili wala na ikabalyo ni ikabaylo nato ni anak mga kapaglaom. O kanang nga relasyon nga nato sa Ginoo ma-develop na in our constant communion with God, in our constant communication with God, in our constant prayer nga nakigistorya ta si Ginoo, that would be developed nga masuod kita pag-ayo sa Ginoo and we become godly and righteous sa ato nga kinabuhi. So, ang kinabuhi ni Moses, iyang gipraktis nga he lives continuously in the presence of God. Mga kapaglaom, pwede biya yun nato mahimo nga ang atong pagkinabuhi mahimo nga magkinabuhi ta always in the presence of God. Muni walking with God just like Enoch. It means nga in our day-to-day nga mga buluhaton, God is there beside us. In our plan, God is there. In our walk, God is there. In our talk, God is there. In our mind, God is there. So, kung naa ang Ginoo, then our life would be a life devoted to God, whatever our vocation in life. Whether you are a businessman, you are a farmer, you are a fisherman, or whatever vocation in life you have, you can develop a life that is constantly walking in the presence of God.
kung ato nang mahimo, we can be like Daniel, we can be like Enoch, and we can also be like Moses in our lesson tonight. Ug tanaw na gyud nato ang sirkumstansya nila ni sa intabo ni Moses, no? Ang iyang igsuon mo'y galidir-lidir sa paghimo og mga Diyos-Diyos, himo atong mga atong baka nga bulawan. Si Miriam number 1 pod nga to dito. Unya si Aaron og si Miriam, there is one instant nga murag ilahang gilibak si Moses, murag ilahang nga murag ba og kanang gidaot nila mga kapaglaom. Abi ninyo na wala mahimot ang Ginoo silang gibuhat. Ang Ginoo nagtinguha nga si Aaron o si Miriam panisan sa Ginoo. Pero atong makita nga si Moses, who is a humble servant of God, who acknowledge nga ang iyang igsuon si Aaron o si Miriam nakasala, iyahang gipasaylo. Iyahang nga gipasaylo. Sakit ka ito sa sitwasyon ni Moses nga iyang mga igsuon. Mura po iniunay sa iya. Inyo ba nang na-experiensyahan mga kapaglaom? Nga memorial niyo sa panimalay mo imidaot sa imuha? Imuha rang mga relatives nagdaot sa imuha? Dili na siya basta-basta. Pero mga kapaglaom, let us remember Moses, a godly leader of God. Iyang gipasaylo iyang mga igsuon. Unya nakita sa mga igsoon nga nakasala sila, ni hinulsol sila sa mga sala, ni adto sila ni Moses, nagpaubos sila sa ang kagalingon, na-reconcile sila. So nindot nga sugilanon nga maghatag nato og pangnantaw nga kung suod kita sa Ginoo, tubagon ang atong mga pagampo sa Ginoo, unya of course ang dealings nato sa atong mga isigkatao adunay dakong gugma, adunay dakong kaluoy, adunay dakong pagpasinsya, bisan og daghan silang mga kapakyasan, daghan silang nasala nga nahimo sa atoa, but we can forgive because God is a God of love nga atong gisunod o nga sa dakong gugma sa Ginoo nga iya pong ihatag sa atoa, nga dili tatakos, iyang gipahat sa atoa, pwede po nato mapahat sa ato nga mga hinigugma sa kinabuhi. So mga kapaglaom, mo niya ang ato nga lesson ni ini nga gabi una. Let us walk with God like Enoch. O let us also be a godly leader sama ni Moses. Kini nga mga sugilanon ni gabi una nga ato nga tanaw, nga mo na sintro sa ato nga lesson. Kung ma-apply nato ni pagkanindot gyud kayo. Ang unang mapanalanginan, kita mismo. Ang sunod, ang membro sa atong panimalay. Ang sunod, ang atong church, ang atong community. Kung ma-practice nato sa atong kinabuhi to walk with God and a humble leader, a godly leader. And with that, mahimo kita nga sulundon sa makatawhan ni sa ato nga palibot. So mga kapaglaom, salamat kayo sa inyong time nga gihatag. Sundon gihapon nato ning programaha karong umaabot nga Biyernes o sa mga umaabot pa nga sunod semana kay kini nga programa magapadayon aron nga kita mabdasig unya matun-an nato ang pulong si Ginoo, mutubo kita sa atong espirituhanon nga pagpangalagad. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Karon atong iduko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo. Nga nining gabi una, among natun-an ang imong nga pulong. Ug among nasabtan nga ang pagampo importante kayo. Ug pwede kaming mahimo mga prayer warriors sa amo nga mga kaigsuunan nga naa sa krisis. Diha sa ilahang espirituhanon nga pagpanglagad nga giuyog sila sa pagsulay. Ang amo nga mga pagampo Ginoo nga andam ikaw motubag, ikaw nga maglig-on kanila ni adtong naa sa sitwasyon sa mga kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay ug bisan naa sa balatian. Salamat kayo Ginoo
Ang amo day mga pagampo para sa among isikataw, dili di ay Ginoo na sayang, kundi mahinungdanon di ay kini kaayo, kay ikaw maminaw man sa among mga paghangyo para sa uban. Ginoo ako nagampo, kanining gabi una, ha mga tulog kami, ikaw magapanalangin ka namo. Og salamat kayo nga ang imong kadagaya magauban ka namo nga sa dugang pag-adlaw sa among kinabuhi ang imong pagkamaayo among mabatnan. Kay kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.